So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, pasensya na kung medyo hindi po ako nakakapag-update dahil as of the moment, nandito po ako ngayon sa lugar namin sa probinsya. But anyway, I will try my best, mga minamahal, para i-update kayo sa mga eksenang ganap dito nga po sa ating bayan. So, hindi talaga ako nakatiis. Mga minamahal, nung nakita ko to, meron na naman pong panibagong team. Itong si Vice President Sara Duterte. Kung noon, Team Mary Grace, Team Piatos, 'di ba? Team Cellphone, Team Prutas, 'di ba? Sobrang daming team na i-reveal nung mga nakaraang araw. Tapos ngayon, mga minamahal, meron na naman pong panibagong team, which is Team Grocery. So, pasensyahan nyo na mga minamahal kung medyo maingay dyan sa ilalim, ha? Kasi meron pong celebration. O, nakikita niyo yan? O, yan po, mga minamahal. Sabi dyan, Team Grocery, House bears more name on confidential funds recipient list ni Vice President Sara Duterte. Ano ba naman po tapos sasabihin ni Bibi Sara na wala siyang alam, wala siyang kinalaman dyan? 'Di ba? Kung totoong wala kang kasalanan, kaya mong i-justify itong mga bagay na ito nang nakikita ng House of Representatives. Kasi sa mga hindi nakakaalam, yung House of Representatives, mga minamahal, yung Congress, meron yan oversight function. So, pwede nilang tingnan. Oo. Ang hinihingi na nga lang dito kay Sara Duterte, kakarampot na nga lang ng papel, receipt na nga lang ang hinihingi kay Bibi Sara, hindi niya pa na-fulfill ng maayos. 'Di ba? Unlike sa pork barrel, ang daming hinihingi. Talagang kailangan dapat transparent ka. Dito nga sa confidential funds, mga minamahal, receipt lang ang hinihingi. Hindi pa na-provide ni Bibi Sara ng maayos at nakitaan pa siya ng anomalya. Sabi dito sa balita, House Majority Leader revealed a new fictitious name allegedly linked to Vice President Sara Duterte's confidential funds. Alam niyo, malaking kahihiyan na to sa mga Duterte, lalo na sa usaping confidential funds. Kaya yung mga tao, kung magsasagawa kayo ng survey, madaming Pinoy, more Filipinos na gustong mapanagot si Vice President Sara Duterte sa usapin ng confidential funds. Kasi magtataka ka nga naman, saan mo dinala yung pera? Kasi lagi nilang sinasabi na, okay, mahirap sila. Lagi nilang sinasabi na yung pinapamukha nila sa sambayan ng Pilipino na wala silang pera, poorest of the poor sila, wala silang dinagdag na poste sa kanilang mga pamamahay. Okay, let's say na sabihin natin na wala silang dinagdag, pero ano to? Yung mga nakikita. 'Di ba? Kasi iba yung portray ninyo sa sarili ninyo na kayo, ganito kayo. 'Di ba? Mahirap kayo. Hindi nyo magagawang mangloko ng mga Pilipino. Pero ano to? Yung mga nakikita sa inyo. Tapos on denial palagi itong si BP Sara, which is yun yung nakakainis. Kagaya noon, sabi niya, sige, pag ma-receive ko yung article of impeachment, a-attend na lang ako dyan sa impeachment court kasi yan yung proper forum. Pero nung na-impeach na itong si Sara Duterte, malabo pa sa malabo, mga minamahal, na a-attend itong si VP Sara. Kasi ang sabi niya, mukhang hindi naman ata ako kailangan. So bakit pa ako a-attend at bakit kakailanganin pa yung presensya ko? Diba, nagigets ninyo? Sabi pa dito, in a statement Sunday, March 30, House Deputy Minority Leader Paulo Ortega referred the new name as Team Grocery. Oh, grabe who are listed as alleged beneficiaries of the Office of the Vice President 500 million confidential funds. So the names, newly revealed names, resemble common food item found in the markets and grocery stores. Grabe. For instance, the top name on the list is Beverly Claire Pampano. Ay, grabe. Which, according to Ortega, is also the name of widely sold fish. Dati, Team Mary Grace Piatos, no? So, following this, another name on the list is Miko Harina. Sino tong Miko Harina na to? With the surname that translates to flour, a basic ingredients in baking. Kung ano ang mga pangalan, minamahal. Oh, ito pa, isa pa. Also included are Patty Ting and Ralph Josh Bacon. Diba? Meron lang Mema gawang pangalan lang, which resemble burger ingredients, as well as the Sala Kasim, which is similar to a pork shoulder
cut commonly used in Filipino dishes like adobo and menudo according to Ortega. Ngayon, paano to papatunayan? Sino to yung mga taong to? Nag-i-exist ba? Yung kanilang mga PSA, may record ba to ng birth certificate, death certificate, 'di ba? So paano to i-distinguish ni VP Sara na yung mga nauna katulad ng Mary Grace Piatos, nila Kokoy Villamin, ni Mangga, 'di ba? Walang names sa PSA, walang records. So ngayon, nadadagdagan yung mga listed na name na nakinabang di umano sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. So ngayon, paano to na naman papatunayan ni VP Sara? Alam ko na yung gagawin ni VP dyan, mga minamahal. I-deny at gagawa na naman ng panibagong eksena. Which is para sa akin, pustahan malala. Yun yung gagawin ni VP. Oo. Diba? Nung pinapatent siya noon sa hearing, ano yung ginawa niya? Pumunta doon sa Calaguas Island. Nung pinapatent ulit sa hearing patungkol sa confidential funds, gumawa ng press briefing. Papatayin niya daw si PBBM. Pinapapatay daw siya ni House Speaker. Ililibing niya daw sa West Philippine Sea, si FEM. Diba? Gumagawa siya ng eksena. Sabi pa dito, these names were submitted to the Commission on Audit. Ortega said that these alleged recipients do not match any birth, ito na marriage or death record from the Philippine Statistic Authority. Diba? Similar to the previously flagged recipient of the confidential funds from Duterte's office. So kung totoong tao sila, saan napunta ang pondo? Yan yung dapat nating malaman. Diba kasi sabi ni Sara Duterte, dapat maging transparent ang gobyerno. Ang problema ng pamahalaang ito, korupsyon, tapos kahirapan. Okay, dahil na-mention mo yung korupsyon, iimbestigahan yung patungkol dito sa confidential funds mo para patas. Diba? Sabi dito, he added, the absence of the government-issued record suggests that someone may have deliberately created the grocery list to allege misappropriate confidential funds. Yun yung totoo dyan, mga minamahal. Gumawa-gawa na lang sila ng pangalan para masabi, para ma-validate nila na may nagre-receive ng confi funds ni VP Sara. Yun yung totoo dyan. Previous records related to the Joint Confidential Funds of the Office of the Vice President or OVP and the Department of Education, DepEd, totaling 612.5 million or over a $500 million peso have shown similar questionable entries like includes name, resembling Snap branch, tech gadgets, seemingly fabricated aliases. So last week, revealed mayroong Amoy Liu, Fernan Amoy, Team Asim, diba mga minamahal? Collectively referred as Team Amoy Asim, were fictitious name reportedly listed as recipients of confidential funds from the DepEd during the Duterte tenure as secretary. In addition, mga minamahal, the already known name Mary Grace Piatos and Kokoy Villamin, the list of alleged budol gang member has expanded to include Renan Piatos, Piatos Lim, Xiaomi Ocho, Jay Camote, Miggy Mango, and 5 individuals named Dudong. Sino-sino kaya yung mga taong ito, mga minamahal? So according to Ortega, 1,992 individual allegedly receiving confidential funds from the OVP. Mga minamahal, yung mga nabanggit na list, hindi pa umabot ng 100 people yun, iilan pa lang yun. So, kailangan natin malaman kung sino tong 1,992 na individuals na to na naka-receive ng confi funds ni VP Sara Duterte. So, a significant number lack official record, 1,322 had no birth certificates, and 1,456 had no marriage certificate, and 1,593 had no death certificate. So, see? Hindi ba ito malinaw na panloloko sa mamamayang Pilipino? Diba? As a taxpayer, we need to voice out. Diba? Yung mga ginagawang katarantaduhan nila, hindi natin ito pwedeng gimkimin. Kasi hanggat hindi natin ito kina-call out, lalong papalala yung kanilang ginagawa. Diba? Nangakala natin normal lang. Kasi okay, front nila yung drug war. Pero habang pinafront nila yung drug war, gumagano na pala sila sa kaban ng bayan.
Alright, mga minamahal. Anyway, yun po. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Again, it's me, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.